Kevin, wake up. Wake up, sweetheart. Wake up. Wake up for your mama. Please. Please. Kevin. Kevin, come on. Wake up. Wake up. Wake up, Kevin. Kumusta na si Kevin? Same. So, did Stella tell you na napagtaasan ko siya ng boses kasi umalis siya na hindi nagpapaalam, kaladkad ang mga apo ko? Intindihin mo na lang siya sa nangyayari sa kanila ngayon. Kailangan naman magpalipas ng sama ng loob ang aking anak. I've always been patient with your daughter. Even Kevin knows that. Kahit nung abala pa siya sa bake shop niya at halos wala siyang oras para sa pamilya niya. Kilala ko ang anak ko. Kaya niyang hatiin ang oras niya. Kahit noon pa, nung araw-araw niya akong pinupuntahan sa palengke. Consistent top honors hanggang sa kolehiyo. You know, I keep reminding her of how my husband left me. And I keep telling her, learn from my experience. At dapat, laging nauuna ang pamilya. Si Kevin ba? Napagsasabihan mo? Nasasabi mo ba sa kanya na kailangan maging tapat siya sa kanyang asawa sa lahat ng oras? Kahit na anong tukson dumating sa buhay niya? Kailangan labanan niya? Nasasabi mo ba yun? Men are polygamous by nature. They're never happy with just one partner. You know that. Men are naturally closer to their mothers more than anyone else. They normally follow what their mothers approve of. Huwag kang mag-alala. Hindi lang ikaw ang marunong mag-Ingles. And anyway, ang gusto ko lang sabihin, kaya nangangaliwa ang mga lalaking anak dahil kinukonsinti ng kanilang mga ina. I really can't get over it, Misha. The way she accused me. Just try to understand her. You know naman where she's coming from. Kahit na! That's so insulting! Ano kala niya sa akin? Limited ang choices? Kung siya, sanay siyang kumain ng pagkain na isang putahe lang, well ako hindi. I don't even eat the same meal twice. Ah, really? Well, ang naaalala ko, you were ready to make a pact with the devil. Mabawi mo lang siya kay Stella. Are you trying to insinuate something? Why are you being so overly sensitive ba? Pinapatawa lang naman kita. It's just funny how our past always comes back to haunt us. Oh well, no one's laughing. Kaya pwede ba, tigilan mo na ako, Misha. Okay. Alam mo kung ano ang totoo sa mga sinasabi ni Stella. Okay. Sensitive. Punch. Oh, mga anak, magsikain muna kayo. Ano yan? Yaya, ang dami niyan. We're on a diet. Anong diet? Para na nga kayo mga barbecue diet. Thank you so much, Yay. Anyway, wait. Alam mo, mag-rest ka na muna. Baka magkasakit ka ulit. Ay naku, anak. Mas lalo ako magkakasakit pag wala akong ginawa.
Sige, manood ka na muna ng TV. May pinag-uusapan pa kami. Okay? Thank you, Yan. Napakaswerte mo talaga sa yaya, no? Ako, parang wala nga tumagal na yaya sa akin. I wonder why. Hey, it's not my fault. It's my mom's. Oo nga, sinabi mo nga. Speaking of moms, asa yung mom mo? Well, the last I heard, she was in Europe. What part? Who knows? But it's okay. Who needs a mother when you have a perfect yaya? Anyway, balikan natin si Stella. Oh, please. Ayoko na siyang pag-usapan, lalo lang masisira ang araw ko. Say that again? Stella went to your studio and accused you of stealing her husband? Yes, Tia. The nerve. Kapal talaga ng babaeng yun. Makikita niya, manda siya sa akin. Tia, what are you gonna do? Pwes, ipamumukha ko sa kanya kung bakit siya gustong iwan ng anak ko.